subukan natin maglakad dito sa lake kung talagang safe na siya. So yan po siya mga kabayan, no? Kristal na kristal po yung tubig dito. Subukan natin dun sa may lake, maglalakad tayo. Ito po, malambot pa mga kabayan. So dito medyo may crack siya dito. Yan, sudahan lang mga kabayan. Nandito tayo ngayon sa isang lugar kung saan ito ay bihira lang natin mapuntahan. Ngayon mga kabayan, ipapakita ko sa inyo dito yung iba't ibang lugar dito sa Nook City. Pasukin natin yung mga kasulok-sulukan, yung bihira ko lang mapuntahan or yung mga lugar na hindi natin napuntahan, para mayroon kayong idea kung ano pa ba ang mayroon dito sa Nook City, Greenland. Sa ngayon yung temperature natin ay nasa -3 degrees Celsius. Medyo malamig at masakit na siya, kaya gumamit na po tayo ng gloves. Tapos yung mga suot natin ay 3 patong po. Pang-apat po itong jacket na final natin. So may 4 na suot tayo, sa itaas 4, sa baba 4 din. Ngayon mga kabayan, puntahan natin yung lake doon kung tumigas na ba siya. Isa lang kasi ibig sabihin yan, kapag tumigas na, ibig sabihin lumalamig na talaga dito. Yan yung mga palatandaan dito. At malalaman natin kung makapal na ba siya at kung pwede na ba natin siyang tapak-tapakan. Pagdating kasi dito ng talagang kasagsagan ng lamig, mayroon kasi mga activity na ginagawa dyan. May nag-i-skiing, mayroon ding naglalakad-lakad dyan sa may lake, sa itaas. Yung skating, ice skating, may mga disco pa dyan mga kabayan. So samahan nyo ako para naman mga kabayan ay mayroon kayong idea kung ano ba dito yung itsura ng Greenland kapag panahon ng winter. Dahil dati summer yung binablog ko at ngayon winter na naman. Kung napansin nyo, mayroon pa siyang araw ngayon mga kabayan, no? Oras natin ngayon ay 3:00 ng hapon. Kadalasan yung araw dito sumisilip siya bandang depende po sa buwan, kasi may mga buwan dito sa winter na wala po siyang araw. Hindi mo talaga makikita yung araw, makulimlim sa buong panahon. Meron naman na makikita mo yung araw pero sisilip lang siya na mga 2 hours, 1 oras. Napakaswerte na po yun, lalo sa panahon ng November, December at January. Diyan mo maranasan yung Greenland ay talagang mamimiss mo yung araw, dahil sa buong panahon ay puro dilim. At yun na po yung lake. Tara, samahan nyo ako, ipapakita ko sa inyo. Ngayon mga kabayan, nagsuot na ako ng gloves. At dito po nagsuot din tayo ng gloves ay dahil napakasakit sa kamay. Hindi ko po kinakaya yung lamig mga kabayan kahit wala pang 1 minuto, dahil medyo may hangin konti. Pag dumampi na sa kamay ko, para lang pumuputok yung kamay ko na parang mayroong kwan, parang mayroong kwan sa loob mga kabayan, may tumutusok. So puntahan natin doon mga kabayan yung lake. Ayun po yung lake, puntahan natin kung talagang matibay na ba yan sa ilalim, kasi gusto ko kasi mga kabayan maglakad-lakad dyan para ma-experience nyo din mga kabayan, makita nyo din na pwedeng lakaran yung lake na yan kapag matigas na siya. Actually marami ditong naglalakad, mapapansin mo kasi may dumadaan. So ibig sabihin may mga tao din na pinipili na dumaan dito. Minsan kasi mga kabayan mas pinipili nila mag shortcut dito. Kung dyan lang naman yung bahay mo, tapos may bibilhin ka dito, kasi mayroong grocery store dito, kaya nag-shortcut na lang sila. So tingnan natin dito kung talagang matigas na ba itong lake na ito, para malaman natin kung pwede na siyang lakaran at safe na ba siya. So ito po yung madadaanan natin mga kabayan. Ingat-ingat tayo dito, dahil alam nyo ba dito mga kabayan, no? Ito po ay mabato. Mayroong iba dito na malalim, gaya nito mga kabayan, malalim siya. Pagdating ng kasagsagan ng winter dito, halos mapapantay lang ito lahat, kasi yung snow kasi tambak lang ng tambak, kahit sa mga may butas matatambakan niya. So ngayon puntahan natin dito kung talagang safe na ba dito yung lake. Dito na po nag-umpisa yung tubig ng lake hanggang dun po sa dulo. Tara mga kabayan, ito yung mga lake dito mga kabayan, no? Medyo nag-frozen na siya, pero sa ilalim makikita mo na kristal pa rin siya, may tubig siya. Ayan. So dito mga kabayan, ayan. So hindi ko alam kung safe na ba ito, pero dito titingnan natin dito, parang may malambot kasi dito. Tatukin natin mga kabayan sa bato, sa pamamagitan ng bato malalaman natin kung malambot siya. So ito po, ito po,
malambot pa mga kabayan. Yan, may malambot pa rin. Ayan, malambot siya. Pero may part na medyo matigas. Ito po, matigas. Pero susundan natin doon. Kakatukin natin mga kabayan kung matigas na ba yung iba. Para kung matigas siya mga kabayan, pwede tayong gumapang-gapang siguro dyan. Sa gilid lang tayo, subukan natin. Ito po siya, yung tubig dumadaloy papunta po dito. Dahil sa sobrang lamig, magpo-frozen po siya. Ito po siya. Katukin natin ito. Aba, medyo matigas. Baka pwede na. Ayan, baka pwede na siya mga kabayan, no? Medyo matigas siya. Baka pwede na siyang gapangan. So, para safe tayo mga kabayan, dito lang tayo sa gilid, gapang tayo papunta doon. Kasi itong gilid na to, mababaw naman yan. Pero ang gawin ko, gapang lang tayo para malaman talaga natin kung matigas na ba ito. Okay? Yun. Medyo matigas na siya mga kabayan. Subukan lang natin apakan mga kabayan na para malaman natin kung makasiguro tayo na makapal na talaga ito. Dahil napakadelikado nito mga kabayan. Kapag mahulog tayo dito, napakalamig. Ito po, lake po ito. Ipakita ko sa inyo ha. Ito po. Ayan po yung ilalim niya mga kabayan. Oh. Tubig po yan mga kabayan sa ilalim ha. Ayan po siya. So kuha tayo ng bato. Subukan po natin siyang paluin kung mawasak siya. Kasi malaman mo kabayan, no, kung mawasak siya, ibig sabihin yan ay talagang hindi pa siya solid. Ito po, hanggang dito po yung tubig. Yan, may tubig po dun. Tingnan po natin dito. Ipakita ko sa inyo mga kabayan na talagang tubig ito. Baka kasi yung iba hindi maniwala. Ito na po siya. Ito na po yung leak na ito. Ayan po siya oh. Ayan, leak po yan. Tapos ito may umaagos po dito na tubig. Ayan. So, yung tubig na yan, dumidiretso po siya dito. Hanggang napuno yan dito mga kabayan. So ngayon, titingnan natin dito. Ayan oh. Tubig yan mga kabayan na. Hindi po yan sabi-sabing kuan lang. Hindi yan tubig yan oh. Oh, dito medyo matigas na nga siya oh. Ayan. So, kuha tayo doon ng pamukpok para malaman natin kung talagang ayan ito. Ito tubig po ito mga kabayan oh. Natin na. Ay. Ah. Yelo na siya mga kabayan. Yan oh. Maagos man doon dito. Ay. Yelo na. Yelo na siya. Pero ayun bakit yung sa kuan hindi. Ano natin ha. Ano natin. Ito tubig. Ito yelo dito. Ayan, matigas dito banda. Yan o, tubig yan. Ngayon mga kabayan, samahan nyo ako. Subukan natin maglakad dito sa lake kung talagang safe na siya. Dito lang tayo sa gilid kasi yung tubig na to mababaw lang. Kung mahulog man tayo hanggang taga biwang lang yung tubig, so makakaahon pa tayo. Pero sa tingin ko ay safe na ito. Ayan po siya. Yan. Yan. So yan po siya mga kabayan. Kristal na kristal po yung tubig dito. Yan. So ganito po yung lake dito sa Greenland. Kapag panahon po siya ng winter, kaya po talaga patigasin ito mga kabayan. Itong tubig dito sa lake ng Greenland. Kahit dagat mga kabayan, may mga part dito sa Greenland na pinapatigas niya. Yan po. Kaya ang activity dito, kapag napuno na po ito ng mga snow dito, papantay po siya dito sa lake. Pupunta po dito yung snow. Tapos meron pong mag-i-skiing dito. Minsan may nagdi-disco po dito. Dito sa lake na ito, may naglalaro dito, ice skating. Tapos yung iba, skiing naman. Ayan po. So makikita natin mga kabayan, medyo may crack po siya. Ayan po siya oh. Ayan dito sa gitna. Ayan. Pero matibay na to siya oh. Ice na yan oh. Ayan po, ice na yan. So doon sa unahan mga kabayan, medyo may natipak. Ayan po oh. Baka sabihin nyo hindi po totoo. Baka sabihin nyo hindi po totoo. Meron po sa ilalim na parang lumubog na signage kasi natumba hanggang natakpan po siya. Ayan. So pwede na po tayo dito maglakad-lakad oh. Ayan. So safe na safe po tayo dito mga kabayan. Parang tayo pa lang dito na una naglakad. Ayan po, tubig po yan, lake na yan. So grabe. Grabe yung lugar dito no. Kaya yung patigasin yung lake dito sa lamig. Paano na lang kung tao pag tumagal sa labas, dahil yung katawan natin binubuo po ng 3/4 na tubig. So kayang-kaya tayo patigasin. Kaya yung sobrang lamig, hindi din maganda sa katawan. At yung tinatawag ng frostbite, hanggang yung kamay mo mamula. Tapos masunog siya mga kabayan dahil sa lamig. Ngayon ang gagawin natin, subukan natin ito, kung magapang natin ito mga kabayan. Kung matigas na pa siya,
kung safe na ba sa gapangan. So tara, samahan nyo ako. Gagapang tayo dito sa lake. Kung matigas na siya, pwede tayo maglakad-lakad dito sa gitna. Let's go! Ayan, umpisahan natin mga kabayan. Sana hindi ito matibag. Sana solid na ito. Mukhang nakakatakot. Pero okay lang mga kabayan kung mahulog tayo dito banda. Mababaw lang tayo dito. Yung malalim doon. Gapang tayo mapunta dun sa unahan. Yan. Leak to ito mga kabayan ha. Leak ito. Mukhang matigas na nga. Yan. Sana hindi matibag. Dito tayo sa gilid lang. Para kung mahulog tayo, makakuha tayo agad. Yan. So dito na tayo mga kabayan. Mukhang nakakatakot. Mukhang may nakita akong mga crack dito. Yeah. Wow. Ayan. Success. Grabe. Natakot ako. Ayan Kristal na kristal. Mga kabayan, ito po ay tubig mga kabayan. Ito po lake tingnan nyo. Kung napapansin nyo, umagos siya papunta dun sa ibaba. Ngayon susubukan natin. Igapang tayo mga kabayan kung talagang matibay na ba yung lake na yan. Kasi para malaman natin, pwede tayong maglakad dyan. At saka gapangin muna natin una. Ito po, lake po ito. Yan. Pero yung iba, medyo tumitigas na siya. Tara, samahan nyo ako. Tunog po ng tubig yan. Ibig sabihin mga kabayan, ay tubig pa sa itaas. Pero dahil sa sobrang ng lamig mga kabayan, dito po siya naipon sa ibaba. At titingnan natin. So, ang gagawin ko dito, gagapang muna tayo. Para maramdaman natin kung talaga matibay. So, dito medyo may crack siya dito. Yan. Pero kaya na natin itong gapangin mga kabayan, gapang lang. Kiramdaman natin kung matibay na ba siya. Ito po. Yan. Sudahan lang. Kasi malalaman natin mga kabayan pag ganito yung posisyon natin, parang mafe-feel natin na hindi siya matibay kasi magka-crack-crack yan. So ito, gapang lang hanggang makarating tayo dun sa unahan. Ito medyo malalim na to dito. Pero nafe-feel ko medyo compress na siya, compact na. Ibig sabihin matibay na siya. Susubukan na naman natin tumayo kung kaya na ba tayo. Yun, nakatayo tayo mga kabayan. Galing. So kaya niya talagang patigasin yung tubig dito pagdating sa ibaba. Kahit dun sa itaas tubig lang siya dahil sa lamig na dito sa Greenland, naipon na siya. So ito po ang lake dito sa Greenland. Napakaganda mga kabayan. Sa susunod, mag-skate na po tayo dun. Let's go mga kabayan, maglakad po tayo dito sa lake. Sana matibay hanggang dun sa dulo. Ayan po, medyo malambot dito Sana hindi tayo mahulog. Wow, ang kinis. Yelo na yelo to. Dito tayo banda sa gilid lang, mukhang natatakot ako Yan, sana solid dito. Medyo may crack dito Wow. Ayan. Lapit na. Nakarating din tayo. Ay, nakakalinaw dito. Medyo nag-crack dito sa unahan. Ito yung mga snow. Ayan. Malapit na. Ayun. Kaya dito sa Greenland mga kabayan, kapag palamig na ng palamig dito, nagiyelo na talaga dito yung mga lake. Antayin na naman namin ito hanggang Mayo ata mga kabayan. Abril dito, unti-unti na din po itong magiging lake. Sa Greenland pala dito, umaabot dito yung taglamig. Buong taon po dito talaga malamig kasi kahit summer dito, na ang temperatura sa summer minsan 2 degrees, 4 degrees. Yung 8 degrees sa amin ako, medyo nainitan na kami. 8 degrees, 10 degrees Celsius. Ito po, matigas na po ito. Yan, lake na po yan. Tapos may nagtatanong kasi, yung mga isda ba daw dito sa panahon ng winter kung nabubuhay pa daw.
Actually, yung isda dito sa Greenland mga kabayan, buhay sila. Tapos sa mga dagat kasi, may dagat po kasi dito ng Greenland na kung saan nag-yellow po siya. Pero dito sa amin hindi po nag-yellow dito. May mga iceberg lang dito. Pero yung dagat dito hindi po siya nag-yellow. Sa ibang part may nag-yellow. Tapos yung ginagawa nila, makikita nyo naman yan sa mga pelikula na yung binubutasan nila yung dagat para makakuha pa rin sila ng isda. Ang isda nasa ilalim pa rin kasi hindi naman lahat ng dagat na pati ilalim makapal. Mayroon lang size yan kung gaano kakapal lang yung kayang patigasin ng lamig. Ito po lahat ng kabayan nakikita nyo dito, ayan, puro snow. Tapos pag puro snow na naman araw-araw, matatambakan yan dito mga kabayan, tataas na tataas, kapal. Marami na po dito mag-skiing kasi magpo-frozen na siya at magiging madulas na po dito. Hanggang dun po sa may lake, bali papantay po yung mga snow dito. Ito po yung mga activity dito sa Greenland. Nakakuha na kami dito dati, naka-skiing kami dati dito ng asawa ko. Kaso medyo nahirapan kami. Ito po dito yung tubig, hindi pa dito din tumigas. Ibig sabihin hindi pa talaga sobrang lamig kasi pag sobrang lamig hindi na yan makatravel mga kabayan papunta sa baba, titigas na yan. Yung mga tubig na yan, yung mga nanggaling yan dun sa may unahan, yung mga kanal na yan. Kasi yung Greenland kasi marami po siyang lake dito, yung mga tubig. At yung oras natin ay ito na po, alas 6, medyo dumidilim na po siya. Sa mga nagtatanong pala sa akin dito, may nagko-comment kung paano pa rin daw dito makapunta sa Greenland, maka-apply ng trabaho. So ito lang po mga kabayan, no? Ako kasi pasensya na restrict tayo sa Facebook, bawal po tayo doon magbigay ng informasyon kung paano po mag-apply dito. So sa akin magbibigay lang ako dito, pero hindi ko pa alam kung anong rules din dito sa Facebook, kung sa YouTube kung bawal din ba. Pero may nakita naman ako nagbibigay ng informasyon, basta sa tama lang yung mga information. Sa akin lang doon ka lang magpa-apply mga kabayan, sa online lang po ako nag-apply kasi dati yung Work in GL. Pero yung Work in GL na Facebook page ngayon, wala na. Hindi na sila active. Hindi ko alam kung kumukuha pa rin sila. Pero subukan nyo lang po sa Work in GL sa Facebook page, meron yan sila. Tapos yung soli.gl po, issue li, tapos dot, tapos GL yung goat, tapos lema or lemon. Ayoko na po isulat dito mga kabayan kasi baka ma-restrict na naman tayo. Sasabihin ko lang soli.gl. Yan, pag na-search nyo yan sa Google, yung soli.gl, ilalabas po yan sa itaas na tatlong bar. I-click nyo po yun sa left side sa taas. Mayroon translate doon in English. So, translate nyo po. Tapos sundan nyo na lang po yung mga instruction doon kung paano mag-apply. Yun yung portal job ng Greenland kung paano mag-apply dito. Baka malay nyo, isa kayo sa mga manapili mga kabayan, no? Cross country, pwede din. Sa Pilipinas, pwede din. Pero kapag cross country or sa Pilipinas ka man, kailangan mo din talagang mag-provide ng mga legal papers para makakuha ka po ng mga OEC sa Pilipinas, no? So may mga agency sa Pilipinas na tutulong din sa iyo kung hindi mo alam yung process. Halimbawa, pag ma-hire ka dito sa Greenland sa online, magpatulong ka po sa Pilipinas sa mga agency kasi sila, nakakaalam sila sa mga papilis kung paano ka maging legal, mabigyan ng OEC para papunta dito. Para hindi po ako din magka-violation. Yun lang din yung mali ko kasi dapat siyempre hindi natin maiwasan yung mga scammer kasi mga kabayan, no? Kaya yun ang iniiwasan ng kuwan sa atin sa Pilipinas. Ngayon mga kabayan, pauwi na tayo. Papunta ako dun sa sasakyan. Ito po yung likod natin. Diyan po tayo dadaan mamaya. Tapos yan po yung National Highway ba yan? Tawag ito? Hindi naman highway kasi sabi niya pag highway 4 lane daw yan eh. 2 lane lang yan eh. So ibig sabihin road lang yan mga kabayan, punta dun sa city. Ito lang po mga kabayan, no? Kwento ko lang po yung buhay ko. Kasi yung iba, akala din ng iba na talagang galing tayo sa mayaman na pamilya kasi nandito na tayo sa Greenland. Pero i-share ko lang yung kwento ng buhay ko mga kabayan sa mga hindi nakakaalam. Ako talaga, nanggaling talaga ako sa mahirap na pamilya. Kung saan yung aming bahay dati, wala po kaming kuryente. May gusto akong bili na pagkain, hindi mabibili ng papa ko. Tamang kuan lang kami, saging, kamote. Minsan yung pagkain pa namin, bigas namin, yung yellow corn. Kasi yung palay dati medyo mahal pa sa mga kabayan, hindi pa namin afford. Meron naman kaming farm, kaso
mais lang yung tinatanim ng papa ko at hindi malawak. Tapos pagka-harvest 4 months pa mga kabayan, maminus pa yung mga binhi, abono. Hindi din madali yung mag-alaga ng mais. Kasi sa mais mga kabayan, mahirap talaga siyang linisin. Lalo na dati wala pang uso spray sa mais para pang patay ng damo. Ngayon high-tech na ngayon, marami ng gamit. So doon ako, luhod-luhod ako dun mga kabayan. Tuwad-tuwad, kamang-kamang kung sa Bisaya pa. Para tanggalin yung damo dahil masakit yung likod ko. Kaya doon mga kabayan, sa mga pinagdadaanan ko, kung ikaw po ay isang mahirap lang din, gaya ko din dati na halos hindi naman kami makapag-aral ng kolehiyo, huwag ka pong sumuko. Kung wala pong pera yung magulang mo, magtapos ka lang po ng high school, malaking bagay na po yun. Tapos kuha ka po ng mga TESDA course. Mayroon namang mga libre ngayon sa TESDA course. Kasi sabi nila ngayon may libre daw sa college, pero kailangan mo namang mag-exam. So paano kung di ka makapasa? Tapos mahirap ka, hindi ka naman katalinuhan gaya ng iba. So yung gawin mo, kuha ka na lang po ng mga TESDA course. Pag nakakuha ka ng TESDA course mga kabayan, doon ka na po mag-apply sa Pilipinas. Kahit helper ka lang, kasi kadalasan sa atin hinahanap or experience. Kahit helper lang, mababa lang, basta related sa pinag-aralan mo. Pag nakakuha ka ng experience sa Pilipinas, 2 taon, limit natin, gusto mo talaga mag-abroad, mabilis, sa Saudi po yung advice ko sa iyo. Dahil ako, ay mabilis lang din nakaalis sa Saudi. Ang Saudi po ay napakarami pong kailangan nila sa mga skilled worker po ng mga Pilipino. Pagdating po ng Saudi, doon mo na po umpisahan na mag-apply po mga online sa mga job. Marami pong online job papunta ng Europe, Australia, Canada. Pakipagsapalaran ka po doon. Kung hindi ka naman sinuwertihin, so antayin mo lang mga kabayan. At least, di ba, nagkaroon ka ng magandang trabaho sa abroad. Yung kikitain mo kasi sa abroad, hindi mo na yan kikitain sa Pilipinas mga kabayan. Malabo yan. Yun lang po yung advice ko sa mga kababayan. Gaya ko po mga kabayan, nanggaling po ako sa mahirap na pamilya. Halos wala kaming makain dati. Tapos yung bahay namin walang kuryente. Pero kahit ngayon, kahit paano mga kabayan, nakakaawon tayo. Dahil sa pagsisikap natin, hindi tayo subuko. Ang importante lang mga kabayan, magiging masipag ka lang. Manalangin ka lang sa Diyos, hindi ka pababayaan. Dahil lahat po ng paghihirap, magbubunga din. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat. So huwag nyo naman po kalimutan i-follow yung ating Facebook page at i-subscribe yung ating YouTube channel, Pinoy in Greenland. God bless you all po.